Hi mga maangas, magandang oras, mapagpalang araw sa inyong lahat. At si Amy Marcos ang ating pag-uusapan ngayon. For 2 consecutive days ay na-interview si Amy kahapon at ngayon naman sa Laban Kasamang Bayan ni Ka Eric, no? Then, nung unang interview ni Amy patungkol dun sa PI, ay sa tingin ko parang binubula lang tayo ni Amy, ano? Yung mga patutsada niya na ganito ang kanyang kapatid, ganun din yung kanyang pinsan, na parang tinitira niya pero kinukubur-apan pa niya. Yun yung dating, yun yung dating sa atin as sa mga karamihan, no? At ngayon naman, pangalawa niyang interview, pinakinggan ko kanina, pinanood ko at in-examine ko at inanalyze ko yung sinasabi niya. Parang ano naman, parang totoo naman. Parang totoo naman yung kanyang sinasabi. Pero iwan ko sa inyo kung ano yung take nyo dito sa pagkasabi niya patungkol dun sa tanong ng host na si Ka Franco, saka sina Ka Lorraine, at saka sina Ka Eric, no? So, tingnan natin. Ipaparinig ko sa inyo at bigyan natin ng diin kung ano nga pa talaga ang posisyon ni Amy kay Tambi. Kasi ang iniisip ng karamihan, sila ay magpinsan or at kay Bongbong Marcos, sila ay magkapatid. So, parang nawawalan tayo ng tiwala, di ba? Parang ayaw natin talaga mabudol ulit. Ayaw niyo mabudol ulit, di ba? Yun yung instinct na pumupunta sa ating kaisipan. So, tara, panoorin natin to. At nasa atin nang muli kung ano ang ating masasabi sa kanyang sasabihin. Amy Marcos, magandang umaga po, Senator. Good morning, Senator Amy. Kasamang Bayan. Gutom na ako eh. Ano kayo dyan, Dr. Good morning. Lorraine? Good morning, Si Dr. Lorraine na nakipag-date sa akin eh, hindi ako makapaghindi eh. Thank you. Senator Amy, si Ka Eric po at si Brother Ay, Franco. Ka Eric, how are you? Sino yung ikatlo? Si Brother Mga Franco. ingay dyan. Franco po, Senator. Opo. Ayan, kumusta? Buhay na buhay pa pala ang SMNI kahit patayin. Mas Online lumakas po tayo ang ngayon. SMNI. Mas lumakas pa ka, ma'am. Senator Amy, Ayan. una sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na inyong pinaunlak para talakayin natin po mahalagang issue na involving your views as a Senator of the Republic. Yes. And then at the same time, nagpapasalamat po ang SMNI, ang Labang Kasamang Bayan, for your unequivocal stand and support And principled stand. para po tungkol sa pagdepensa ng freedom of the press, freedom of expression, and freedom of speech, which are enshrined in the Constitution, which are considered inherent, inviolable rights of the people. Kung kaya kami po ay we embrace that kind of unequivocal support na ibinigay po ninyo sa SMNI at sa Laban Kasamang Bayan. Yes. Thank you so much, Senator Amy Marcos, for that. Ang aking katanungan lang po ay syempre, kaugnay na rin po sa ating former president ay tila ikinadismaya po ni House Speaker ang tila pagpanig niyo po sa mga Duterte. Gusto lang po namin bigyang ano po masasabi niyo po dito? Yeah. Yes, may lumalabas na mga Lumabas ka po sa news sa dalawang Sa news. telebisyon na Nadidismaya Senator siya. Amy. Yes. Eh nga, tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung Marites na yon na ano daw ang relasyon namin ni Martin. Sabi ko, syempre, mga pinsan kami, pinsan buo ako, no? At kilala ko naman habang buhay yan. Okay lang naman, pabanjing-banjing lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, ano? At alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, paano? Sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos sa loob. Ayan o mga maangas. Take note take note. Ang sinabi niya dito sa kanyang interview ay nagalit si Tambi sa kanya at nagtatampo. Ang tanong is, bakit siya nagtatampo? So, ang hinihintay ko dito sana, yung about sa PI sana. Okay? Yun ang sinusubaybayan ko kung ano ba ang masasabi niya sa ginawa ng kanyang pinsan na si Tambi. Kung ano ba yung meron ba silang communication regarding the PI? Yung People's Initiatives, no? So, dito sa unang interview, ito sa unang tanong
ni Kuya Marco, ay ni Kuya Franco, yung patungkol kay Duterte, yung relationship nila kay Duterte o kay Inday Sara, no? So, yun yung narinig ko dito, na may tampo pala at galit si Tambi kay Amy. Di umano sabi ni Amy mismo sa kanyang interview dahil nga kay Duterte at BP Sara na makukonfirm natin kay Amy na ayun, galit nga at nagtatampo si Tambi kay Amy. Pero ang hinihintay ko doon is yung galit din ba si Tambi dahil sa binulgar ni Amy na yung pang i-expose ni Amy nung nakaraang interview na ang mastermind talaga sa People's Initiative ay si Tambi. Kasi nga, si Amy rin nagsabi mismo na yung mga staffs niya sa opisina, yung mga nagmaniobra doon. No? So, ibig sabihin, pag yung mga nasa opisina ni Tambi, yung mga pinagmulan doon, ibig sabihin, ang mastermind talaga si Tambi, di ba? Di umano, ayon sa mga bali-balita na ating narinig. And of course, galing din mismo kay Pulong Duterte, di ba? Na merong isang tao, no, na piking Panginoon. At hindi lang 'yon, ang dami mga interview na talagang sa opisina ni Tambi nagsimula itong PI na ito, no? Yung People's Initiative na ito, ano? So, ayan, narinig natin, na nagalit pala si Tambi kay Amy. So, nagkaroon siguro siyempre sila ng sagutan at mga kuro-kuro, ano? So, ituloy natin, pakinggan ulit. Romualdez. Lagot ka. Correct ka dyan. Nagmana kay Doc Lorraine. Ayan naman. Yes, maraming salamat po, Senator. Pero Quotable quote. Yes. Senator, may pahabol pa po akong isang katanungan. Ito po yung kahapon na naging pahayag po ng isa sa ating kongresista na kung saan nawala raw po sa House of Representatives ang nangyayaring People's Initiative na kung saan they're seeking to overpower the Senate. At hindi the daw speaker po, mismo, wala not daw just the po ang House. wala daw po kinalaman ang speaker sa nangyayaring People's Initiative. Ano pong masasabi niyo dito, Senadora? Go ahead po, Senator. Parang speechless ako, nakaka-shock masyado. For a change, wala akong masabi. Kasi, alam naman natin lahat. Naku, hindi naman nagkulang ang media sa expose. Katutak na ang video, katutak ang retrato, katutak ang testigo. Lahat nagsasabi. Tinext tayong lahat ng Office of the Speaker, nag-aalok ng 20 million. Ang liwa-liwanag. Tapos yung mga nagpa-follow up, Office of the Speaker na naman nagpa-follow up, pass your paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong walang kinalaman yung Speaker? Ay, yun ang mga maangas, no? So, maliwanag sa sikat ng buwan. Na sabi ni Amy, si Tambi talaga ang may punot dulo sa mga PIPI na mga ito, ano? Grabe, talagang out of boundary talaga yung salitang PI, no? Talagang ang bastos talaga, no? Naging, imbis na maganda yung dating, nagiging bastos tuloy pag mo yung PI. Well, anyway, mga kababayan ko, no? Buti na lang, si Amy na nagsalita, nag-expose nito na si Tambi talaga. Kahit anong diskarte ng opisina ni Tambi na umiiwas sila na hindi sila doon. At napakatahimik pa nila, Napakatahimik ni Tambi. Ayaw man lang magsalita, no? Sa tingin ko, masasaktan dito si Tambi sa sinabi ni Amy. Okay? Masasaktan ulit ito. So, yung hinihintay ko na salita sana na kung magagalit si Tambi kay Amy dahil sa PI na ito, ay yun ang susundan natin sa mga darating na mga interview kasi hindi ito biro, mga kababayan. Hindi ito biro kasi si Amy pinsan niya yan eh. So hindi biro yung sabihan mo yung pinsan mo na dahil hindi ka man na manalo, alam mo na hindi ka man na manalo sa presidential election this coming 2028 ay gumagawa ka na ng desisyon na gusto mo at gusto mong maging prime minister. So kahit sino naman kung ako yung nasa kalagayan ni Tamba, ay siyempre siyempre talagang magre-rebellious ako or magagalit ako siyempre, di ba? Katulad nung nangyari nung nakaraan na dahil kay Duterte at Sara, nagalit din daw siya kay Amy at nagtampo sa kanya. Ulitin ko, ito ay talagang barakuhan itong ginagawa ni Manang Amy kay Tambi. So, tingnan natin sa mga susunod kung totoo yung pinagsasabi ni Amy, katulad nung sabi niya na iimbestigahan niya itong PI. And I'm hoping na sana imbestigahan talaga ito, hindi yung salita lang. Katulad nung si Michael Mann na iimbestigahan, hanggang ngayon hindi pa naiimbestigahan. So umaasa tayo na sana imbestigahan tong PI na to para ma-expose yung kanilang
binabalak na hindi maliwanag sa taong bayan. Ito ang take ko dito, mga kababayang maaangas. Bago nyo baguhin ang ating konstitusyon, kayo na nasa Congress, ang advice ko sa inyo, baguhin ninyo muna ang sarili ninyo. Napakapangit na sasabihin ninyo na gusto niyo ng PI, pero ang mga ugali ninyo naman ay ang papangit. Para kayong mga para kayong salaula. Hindi nararamdaman ng taong Pilipino yung malasakit ninyo sa taong bayan. Ang nakikita nila yung pagkatambaluslos ninyo lahat. Nadama nyo pati yung mga matitinong congressman. Hindi lang ako yung nagsasalita nito. Marami na nagsasalita. Look at the comment section ng mga ibang vlogger. Ang dami, galit na galit ang Pilipino. Galit na galit yung mga tao. At asar na asar. At ayaw na ayaw nila ang Congress. Napakasama ang imahe ng Congress sa Pilipino ngayon. Hindi po biro to, mga kababayan. No? Ang sama-sama ng tingin ng taong Pilipino sa mga taga-Congress. Bakit? Hindi naramdaman ng taong bayan ang pagmamahal, pagmamalasakit, pagrirespeto ng mga ito sa taong bayan. Bakit ko nasabi? Si Ka Eric nga, si Dr. Lorin Badoy, mga kilalang tao, pwede niyong i-detain. Si Duterte nga, na former Tatay Digong na Pangulo, pwede niyong kasuhan. Iminay, na tumulong kay BBM nung kasagsagan ng eleksyon. Sinuspindi ninyo. Si BP Sara nga, na Vice President, pinakialaman nyo pa yung kanyang budget na para sana sa intelligence para maprotektahan ang ating mga anak. O ano pa? Ano pa ang hinihintay natin kaya na mangyayari sa susunod na mga buwan na mangyayari? Makikita ba kami bang mga taong bayan, umaasa pa ba kami na maganda ang inyong gagawin sa Pilipinas? Katulad ng PI. Katulad nitong PI. Magsasalita ba si Pulong Duterte kung hindi maganda, hindi maayos itong Congress? Yung panggigipit ninyo kay Pulong, yung kanyang budget, inalisan ng bilyon? At ang binigay, milyon? Tama ba yun? Kitang-kita yun ng taong bayan. Kaya nga, ulitin ko, bago nyo baguhin ang ating konstitusyon, baguhin nyo muna ang mga masasama ninyong ugali. Baguhin nyo muna ang inyong puso. Kasi, paano ka maglilingkod sa bayan kung napakarumi ang puso mo? Saan ang good governance kung puro naman karumihan, kapangitan ang nakikita ng taong bayan sa inyong opisina? Tuloy natin. Sa bagay, nagbago na rin. Hindi na ngayon, lie low na daw yung mga kongresista, lie low na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng pirma ngayon ay mga DPWH kontratista. Bira. Ano ba yan? Tuloy. Ano ba yan? Nagka-booking ngayon. Nako, talaga naman, ano ba yon? Para mag-pre-qualify ka, kailangan may 20,000 signatures ka. Ano yun? Tama. Lumabas ngayon, Senator Amy, and it's good that the information now is coming from you. Pero no less than the President. Itutuloy ko yun Opo. Yung investigasyon, itutuloy ko yun. Very good. Bahala na. Tama. Ang problema lang, sino magtetistigo? Yung pangkaraniwan tao, media, lahat yan, mga video, kompleto tayo. Ang kaso, sino magsasalita ng taga-Congress? Yun ang problema ko. Kasi syempre, ang takot lang nila masisiro ang distrito. Tama. Senator Amy, speaking of the People's Initiative, no less than your brother, the President Bongbong Marcos Jr., made a dialogue meeting with Senate President Zubiri, Speaker Martin Romualdez, Senator Ligarda, and Congressman Sandro Marcos, and ang kanyang presidential assistant na si Anton Lagdameo. And the Senate... Ayan mga kababayan, no? Puputulin na lang natin doon kasi si ano naman ang doon tinatanong si Zubiri. Hindi naman malinaw yung sinabi ni Zubiri at saka walang sinabi si BBM, no? Hindi siya nagsalita at tahimik siya, no? As usual, tahimik yung si BBM, no? Pati si Tamba tahimik din. Hindi natin alam kung ano yung niluluto nila. Ano ba tong lutong Macau ba to? Lutong adobo or ano pritong
pritong hotdog. Hindi natin alam kung ano itong niluluto nila, mga kababayan kong maangas. So, sa susunod siguro, God willing, sa mga susunod na interview nila, pakinggan natin kung meron ba silang mga katotohanan at pawang totoo lamang na kanilang sasabihin sa ating mga Pilipino. Yun, no? So, ulitin ko sa mga opisina ng mga nasa Congress, no? Kung sino man kayo na nagsusulong nitong PI na ito, ay bilang mga Pilipino, kami po yung nagipag-usap na bago nyo baguhin ang ating konstitusyon, ay sana naman bilang mga kayo na trabahante ng ating bansa, ay baguhin din ninyo ang inyong mga sarili para naman sa ikakaganda ng ating bansa. Ano ho? Yung puso natin, saka yung diwa, yung tamang diwa ng ating utak, saka yung isip natin, sana unahin ninyo ang Pilipino para sa ikakaganda ng ating bansa. Yun lamang po, huwag niyong kalimutan, kayo po ay trabahante, servant na manggagawa para sa ating inang bayan. Bye!